ni General Torre, tabinginan pa nga ni Barbie. Hala ka. 'Di ba mga kababayan? Eto pa ang matindi. Etong si Baste Duterte mga kababayan dahil sa hiling na hair follicle drug test sa mga kay General Torre at sa lahat po ng mga elected officials mga kababayan, Hala ka. na back to you ulit itong si Baste Duterte. Anong sabi sa kanya? Linisin mo muna ang bakuran mo. Oh, mga kababayan, sabi po dito ng House of Representative, syempre, mga ano natin, mga kongresista, mga kababayan. Sabi kasi ni Baste, di ba, pinagkakalat niya, o sige, ipa-drug test mo si BBM, papayag ako sa charity mo na yan. O pati lahat ng mga elected officials para ako pumayag dyan sa kondisyon mo. Sabi niya ganon. O, of the House of Representative dared acting Davao City Mayor Sebastian Duterte to demand hair follicle drug testing for all the elected officials of Davao City. O sabi nila, dyan sa paghahamon mo, sige, dinidare ka namin. Ipa-hair follicle drug test mo muna ang mga opisyal dyan sa Davao City. Noting, mga kababayan, sabi ng mga kongresista, that last year, 37 employees of Davao City government were dismissed after testing positive for illegal drugs. Hala ka. Correct? Mga kababayan, di ba? Kung talagang seryoso daw si Baste laban sa droga, unahin niya muna ang Davao sa ilalim ng kanyang pamamahala. 37 na ang nahuling gumagamit ng ipinagbabawal na gamot imbis na maghamon sa iba. Ayusin mo muna ang sarili mong bakuran, sabi ni Jay Kunkun. Hala ka. Ang laban kontra droga ay hindi palabas sa podcast. Hindi ito usapin ng yabangan o suntukan. Buhay ng tao ang nakataya rito. Kunkun noted while Davao City is being used by the previous administration as a model city for its war on drugs campaign, it failed to eliminate the very problems it vowed to destroy. Hala ka. Failed naman talaga eh. Diba mga kababayan, anong pangako ni Digong Duterte? 6 na araw? 6 na buwan? 6 na taon? Walang nangyari. Hindi lang yun. Mga kababayan, mahigit 3 dekada na po na naupo dyan sa Davao ang mag-aamang Duterte. Diba? Pero natapos ba nila, mga ka-GPnatics, ang problema po ng droga? Wala. Kasi hanggang ngayon, mas marami pa nga na nauhuli dyan sa lugar nila. Ibig sabihin, mga kababayan, parang lumalabas dito, I hate drugs, pero bakit dyan dumadaan lahat ng mga ipinagbabawal na gamot? Hala ka. Ano yan? Kunwari lang? For the media mileage, I hate drugs? My God. Papatayin yung mga pangkaraniwang mga addict daw di umano? Mga kababayan, isasama pa yung mga tulak daw di umano ng mga kabataan na wala naman pong trace ng droga sa kanilang mga katawan, pero may mga bala po sa kanilang mga ulo. Hala ka. Ginawa niyong modelo ang Davao sa kampanya kontra droga, pero mismong sa inyo, may mga empleyadong napatunayang gumagamit ng illegal na droga. Saan napupunta? O napunta ang sinabi ninyong tagumpay. My God. Doon pa lang, I hate mga kababayan, mga ka-GPnatics. Kapag mismong sa bakuran mo, remember Mayor si Baste nung nakaraang taon pa, di ba? Kasi 3 years. Mga ka-GPnatics, mayor siya doon. Naging mayor din ang ate niya. Naging mayor din ang tatay niya. Nung naging mayor ang ate niya, vice mayor siya. Sino ang presidente noon? Tatay niya. Pero, mga kababayan, mga ka-GPnatics, kung isipin mo lang, isang sampal sa katotohanan, sampal sa pagmumukha mo, na ikaw, nagpapatupad ng kayo, ayaw nyo sa droga, na sabi nyo, malinis ang Davao, nalilinisin nyo, at walang sinuman na pwede. Diba, sabi nyo, walang sinuman pwede ang magpasok ng droga doon or mga adik. Pero bakit doon sa opisina mo mismo, may nahuli 37 na empleyado? Ibig sabihin, hindi sila takot sa'yo.
Oh, bakit hindi sila takot sa'yo? Ang tanong ng kababayan natin, may posibilidad daw ba na ang protector nila ay mismong nasa loob din ng munisipyo? Halak ka. Eh, mga kababayan, kayo na po ang bahalang sumagot dyan. Kasi, tingnan mo kung takot ka, hindi mo, kahit dumaan man lang sa isipan mo, nagagamit ka po ng ipinagbabawal na gamot na ikaw ay empleyado ng taong ayaw po sa droga. Halak Not ka. unless, sabi ng iba, baka sila naman ang padrino niya. O baka sa kanya pa nanggagaling ang ipinagbabawal na bato. Halak ka. Oh. Di ba? TPA Admin Lilia, nakalimutan ni Baste na nasa Davao ang maraming nauhuling droga at maraming positive sa City Hall nila. Kaya pahiyang-pahiya siya dito eh. Ang lakas maghamon, mga kababayan, pero yung sariling bakuran ay hindi malinisan, hindi mawalisan. So dapat bago ka maghamon, patunayan mo muna na modelo nga talaga ang Davao na ito ay negatibo o sabihin natin zero sa bato yung mga tao dyan. Eh bakit? Dyan mas madalas may mahuli. Dyan mas madalas may natetest na positive. Oh. Sabi ni Ma'am Mona Nases, isa rin siya sa gumagamit. Halak ka. Oh, si Barbie daw supplier, sabi ni Reb Malu Vlog. My God, Oh. I hate Kasi drugs. magtataka ka eh, mga kababayan. Meron pa siyang binitawan, di ba? Papatayin niya daw kung sino yung mga addict dyan sa Davao. Matindi na takot yun. Pinatay niya ba? Hindi rin. Mga kababayan, nung nahuli na nag-positive, dahil pa nga nagkaroon ng random testing doon, oh, pinatay niya? Hindi. Hindi po. Walang ganun na nangyari. Mga kababayan. O, sabi ni Tita Karks, failure talaga ang war on drugs or drug war ni Dig sa bahay niya mismo. May nag-wake and bake good PMJ and K and all. Diba? Mga kababayan, mga ka-GP Natics, sa totoo lang, marami kasi na paano lang eh, pabling lang eh. Diba? Bakit kanyo? Halata mo, tama yung sinasabi ni Tita Karks, na failure talaga yung drug war ni Digong Duterte. Si Kitty, oh, si Baste, mga kababayan, kung natatandaan ninyo, yung video ni Ellen Adarna at ni Baste Duterte, that was the time, mga kababayan, na presidente pa si Digong Duterte. Oh, si Kitty na nag-wake and bake. Oh, kung totoo, mga kababayan, na successful ang drug war ni Digong, di sana wala po kayo nakikita na anak na ganyan. Diba? Sana matitino ang mga anak ninyo. Oh, doon sa Davao, kung successful ang war on drugs, wala ka nang makikita na nagbebenta sana dyan ng droga. Wala ka nang makita na gumagamit not once, twice, thrice, 37. Mga kababayan, kahiya-hiya yun. Halak ka. Diba? Oh. Sampal sa pagmumukha nila yon, mga ka-GP Natics, sa totoo lang. Oh. Kaya hindi mo masisi yung taong bayan. Hindi mo masisi yung mga bumabanat sa inyo na nawawala na ng tiwala dahil nga po wala kayong isang salita. Sa tagal nyo dyan hanggang ngayon, nagtataka nga ako eh. Bakit hindi mabitaw-bitawan or bakit patuloy na nananalo ang mga Duterte sa Davao City? Parang kung iisipin mo, meron ba kayong itinatago? Meron ba kayong pinangangalagaan na ayaw nyong mahalungkat kaya kailangan lahat ng posisyon dyan ay hawak ninyo? Halak Kasi ka. nagtataka lang ako mga kababayan. Ito mga Duterte, nanalo sa kanila dyan sa Davao. Pero yung kanilang mga kaalyado, sabi nila kasi, malakas ang Duterte, malakas ang mga kaalyado. Pero magtaka ka, Duterte lang ang mga nakaupo, yung mga allies nila, hindi naman po nanalo. Diba? So parang, ano to, sarili lang nila yung kailangan alagaan. Wala na silang pakialam sa ibang mga
kasama nila. Hala Kasi ka. kung talagang gusto sila ng taong bayan, pati yung allies, mga kababayan, iboboto rin sana. 'Di ba? Isipin mo pag sinabi mong we like Duterte, siyempre hindi lang yung mga Duterte itself. Dapat yung mga kasama nila o yung allies nila kasama po sa mga iboboto nyo. Bakit? Yung mga allies kagaya ni Congressman Alvarez, mga kababayan, na tumakbong vice governor ata yun, o talo. 'Di ba? Yung iba pa nilang allies dyan, talo rin. Hala ka. Mm. Sabi ni Ma'am Mona Nases, bakit kaya hindi nila yan isalvage dahil pati Mindanao galit sa kanila? Hindi, sigurado, kaya hindi nila magagawa yan, hawak pa rin ng mga Duterte ang Davao. Bakit kanyo? Mga kababayan, marami pa rin silang impluwensya doon nga sa Supreme Court. 'Di ba? O mabuti na lang ngayon, araw ng 27, mga kababayan, last day na ni Samuel Martires sa ombudsman. Hala ka. Kahit papaano mababawasan na ng sakit ng ulo ng protektor ang mga Duterte. Hala ka. 'Di ba? Sabi ni Benny Thomas, correct, just let him wallow his foggy corner. Biruin nyo yun? 'Di ba? Kung hindi mo kayang linisin ang iyong paligid, ang iyong kapaligiran, ang iyong nasasakupan, don't let yourself, mga kababayan, na magsalita ng mga bagay na ganito. Huwag mong turuan ang ibang mga tao. Kasi hindi mo nga kayang linisin yung sarili mong bakuran Magtuturo ka pa ng iba. Do you think they will follow you? Of course not. Kung naging maayos ang pamamalakad nila, sana wala silang inaharap na mga kaso at mga issue. Correct, mga kababayan. Kung maayos sila, hindi sila aalis sa International Criminal Court bilang member po ng Rome Statute. Di ba? Diyos ko. Ayan, mga kababayan, maraming salamat po At magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magkita-kita tayo bukas. At kung hindi man ako makapag-ikot-ikot, kung umuulan, ay dito na lamang po tayo sa bahay, sa zona po ng ating Pangulo, mga kababayan. Magandang gabi at mag-ingat po muli tayong lahat. At buyers, baste! Hala ka. Bawi!